Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang Minandro, nasasaktan, siya magandang ang umaga. unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, Rito na po toto eh. kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, toto kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Yes, yo. O, ngayon, ang ating pag-usapan ay
ang tinatawag na impeachment ni Sara na mangyari. Alam mo, na napapansin ko hopelessly devoted to you na itong mga kalaban ni Sara, mga grupo ni BBM. Alam mo bakit hopelessly devoted? Kailangan kasi po yung boto ng 16 na senador na ikukonvict si Sara Duterte para matanggal. Ang problema, iniisa-isa naman nila na mawala yung mga senador na kakampi ni Alan Peter Cayetano. Kasi si Alan Peter Cayetano, hindi naman ako maniwala na magiging nabubuto laban kay Sara yan. Hindi ako maniwala dyan. Kahit ano sabihin niya na fair siya. Hindi rin ako maniwala na si Amy Marcos ay bubuto ikukonvict si Sara. In the same manner, hindi rin ako maniwala na ikukonvict ni Loren Legarda si Sara. Sa pinag-usapan natin po, ako po ay nangangamba o hindi nangangamba, parang gano'n na rin. Ilang senador maalis? Makukulong si Chis. Isa. Makukulong si Jinggoy. Kasi magharap ng kaharapin nila ngayong tinatawag na plunder. O di kaya yung malversation na more than 8.8 million pesos, makukulong ka. So si Chis, si Jinggoy, si Joel, wala na. 2 weeks from now, kakasuhan. Si Bato, wala na, 4. So, sino pang mawawala? Kakasuhan din si Ruben Padilla ng obstruction of justice, pero pwede naman magpiyansa. Kakasuhan si Marcoleta ng plunder, so baka mawala kasi hawak nila ang decision o hawak nila ang bit. So 5 ang mawawala. Sino pang iba? Si Bongo, papalabasan na daw nila ng warrant sa ICC, so 7 na. Yung mga 2 Villar, may kaso sa insider trading, 2 sila. So, siyam. 4, 8. Ang matitira, sigurado ako matitira sa Senate ay si Loren Legarda, si Amy Marcos, at 2 Cayetano, si Pia tsaka si Alan. Yung 4 na yan. Tapos yung kabila, yung 11. So, 4 plus 11. 15 lang lahat matitira. So may posibilidad po na gagawa nila ng paraan ng kaso. May posibilidad na 4 na lang matira sa majority. At 11 sa kabila. Ngayon, pag dumating ang impeachment, kaalalahanin po natin na sa ating konstitusyon, kailangan po ng 16 na boto ng senador. Kahit marami pang absent dyan, 16 talaga yan. So kung 16, matanong ko na kayo, mga benreklamador, anong ideya mo? Paano mabubuo ang 16? Meron ka ng 11. Yung mga minority, sigurado buboto laban kay Sara yun. So, ang kailangan mo ngayon ay 5. Sino sa majority na 5 pwede mo makukuha na buboto ng laban kay Sara? Kailangan 5 makukuha mo. Kung kukulangin ka 4, wala, talo. Talo na sila. Panalo na si Sara. So, lumalabas na nakikita natin na useless. Sayang lang ang pera at oras at pagod kung ipapatuloy ang impeachment na hindi man lang magkaroon ng 16. Imposible magkaroon ng 16 na boto. So bakit pa nila pinipilit? Sa totoo lang,
Sapat naman ang talino ko pero hindi ko maintindihan bakit ganun ang taktika ng kalaban ni Sara. Sa botohan po kasi hindi bumababa ang bilang na kailangan. Kailangan 16 pa rin kahit maraming absent. Kahit maraming nakakulong. Kahit sabihin mo 10 na lang natitira, 16 pa rin. Kaya nga nakikita ko po, maraming mayroong magmumusun to dismiss on the ground of the case being moot and academic. Moot and moribund. Bakit maging moot? Kasi imposible na makukuha ang 16 votes eh. So kung pinakulong nila ang siyam, 15 na lang matira, hindi makakakuha ng 16. Hindi ko alam ang taktika ng mga kalaban ni Sara. Bakit gano'n ginagawa ng taktika? So ngayon, naalala ko yung sinasabi ni Amy Marcos. Nililigawan daw ang mga senador. Bibigyan ng pera. Para makaboboto. Ngayon, sabi ni Amy Marcos, kung hindi daw madala sa pera, kakasuhan. Ito na ngayon, nagsimula ng kaso. Si Jinggoy na una. Malamang is Jinggoy, sunod na linggo yan, mayroon ng warrant of arrest yan. Siyempre, kilala ko naman si Jinggoy. Sa pangatlong plunder na ito, hindi yan tumatakbo. Sumusuko yan ang papakulong kagad yan. At lumalaban ang pukpukan yan sa kasuhan. Yung huling kaso, huling plunder niya, yung una plunder niya, kasama niya si tatay niya. Ngayong pangalawang plunder, nanalo siya, inakwit siya. Hindi ako conforme sa pag-acquit doon. Kung ako ang justice, guilty siya. Ito naman, may pangatlo. Lalo ang problema ko, Chrissy Brook, si Francis Leon Mangustin, ang problema ko, hindi ko nakita na mananalo ang kaso nila laban kay Jinggoy. Yan pang pinaka-problema ko sa lahat. Kung noong kaso laban kay Jinggoy sa Napoles na case, napakalakas doon, ay nanalo pa siya. Paano na ngayon na mahina ang ebidensya? Mamaya, itatakal ko mamaya kung bakit mahina. Ang sa akin lang po dito punto ay inuunti-unti na kasunod si Joel Villanueva. So, -2. Kasi si Bato wala na, -3. So, ang 24 -3 naging 21. Kasunod si Escudero, -4. So, maging 20 na lang. Sino pag ibang pwede? Si Marcolita daw, isasalang nila, magiging -1, maging -5, maging 19 na lang senador. Kakasuhan din si Mark Villar at Camille Villar, pero makapagpiansa sila. Ganon din kakasuhan si Robin Padilla sa obstruction of justice sa pagtakas daw kay Bato. So, pero makapagpiansa. In other words, 5 ang senador na mawawala. Sa 5, ang matitira dyan, titingnan na lang natin sa mga majority. Si Alan Peter, si Pia Cayetano, si Amy Marcos, si Loren Ligarda, si Bongo sa ngayon, pero mababawas si Bongo, magiging 6 pa. Sabihin natin kasi ipalabas na sa ICC ang warranty Bongo. So mga aabot yan, mga 18 na lang senador matitira. So idadagdag mo yung 4. Yung 4, may 11 na iba. So kailangan mo, ay nenen, kapatid ko, kumusta? So 4 plus 11, 15 lang po. So in other words, talagang hindi natin mahabol ang 16 votes. So kung hindi mahabol ang 16 votes, malamang magsasampa na ng motion to dismiss. Walang magagawa ang majority. Kung meron magsampa ng motion to dismiss ang abogado ni Sara on the ground of being moot and academic. Kaya nga sa totoo lang, kinukontra nila ng mga minority
yung papayagang bumuto sa video conference or online ang mga nakukulong ay maganda sana yun, may laban sana sila ron. Yang problema, ayaw, halimbawa, ayaw ng mga hindi papayagan na magkaroon ng video conference na voting. Hindi nila makukuha ang threshold votes. Ang threshold na boto kailangan 16 votes. Kaya luluha lang sila. So, anong gagawin natin ngayon pag ganito? Wala tayong magagawa. Kasalanan nila yan. Sila umaukusa, sila rin ang nagtatanggal ng mga senador. Hindi naman pwede palitan ng senador. Maliban lang kung magkaroon ng special election. Diba? Ganun lang kasimple. So, paano kaya ang gagawin nila? Wala akong nakikita. So ngayon, nagiging tama na to sa tingin ko yung sinasabi ni Amy Marcos. Liligawan sa pera at hindi kakaso. Liligawan sa pera yung mga senador na nalagay ng mga pabor kay Sara Duterte para bumaliktad. At kung hindi daw makuha sa ligawan, gawin lang santong brasuhan. Kaya tatakutin sa warrant of arrest para kapalit, hindi kakasuhan, ang kapalit ay buto laban kay Sara. So, ganun. Paano gagawin kaya talagang useless talaga? Ayoko na banggitin kung kanong ebidensya laban kay Sara, anong ebidensya naman ni Sara laban sa kanila. Okay, si FLM, Francis Leon Mangustin, i-dismiss na lang. Yun nga, dismiss na yan kung wala, at least 16, wala. Kung wala, dismiss na yan. Si Ben Reclamador, advance mag-isip abogado ni BP, dismiss agad kahit walang trial. Wala nang ang trial mangyari. Kasi hindi na magpapatuloy yung trial, wala na kay 16 eh. Ayun, hindi magbabaliktad yung mga yan kahit makulong eh. Nakikita ko po eh. Kasi na to eh. Nakikita ko naman kasi yung mga ibang ikukulong, nakikita nila yan na mananalo pa rin sila pagka senador kung tatakbo ulit. Kahit na nakakulong sila. At mas pipiliin nila yung lumaban kasi ang tinitingnan po sa 2028 na eleksyon. Ang lahat ng tinitingnan, kailangan tulungan din sila ng mga botante ni Sara Duterte. Ganun po yun. Sabihin natin 34 hanggang 40% lamang ang boto ni Sara na makukuha. Ang 34 na yan ay sigurado na yan ay makakatulong na malaki sa kung sinong tatakbong senador na kakampi kay Sara. Lalo pa yung mga nakukulong, talagang tutulungan ng mga botante ni Sara yan. Ano ang 34% ng nasa 70 million ng botante? 75 million. Ano ang 34% ng 75 million? Ilagay lang muna natin 30%. 3 times 7, 21. 3 times 15. 3 times 5, 15. So, 22,500,000. Ang 30%, 30%, tapos plus 4% pa. 4 times 7, 28. So, 4 times 5, 20. So, 48, bali 5. So, magiging 5 plus 71, plus 1, 40, 7 times 8 is 21. So, maging 7 times 30% ay 7 times 3 is 31. 21. Akwan. So 7 times 3, 21. Tapos 7 times 5, kasi 75 million eh. Is 35. So 21 plus 35. So 24,500. 24,500,000. Plus 5 times 4 times 7, that is 28.
So plus 2, that is 25 plus 2, 27. So mga almost 30 million na ang boto makukuha nila. Sabihin natin kalahating boto ni Sara ay may bibigay sa kanila. Malaki na rin yun. 15 million. Sabihin natin 12 million na lang. Kaya yan po ang litrato na nakaharap sa mukha ng mga senador. Tingnan natin, iusisain natin po kung sino yung mga kumukontra kay Sara. Si Tolpo, Rafi, tatakbo ulit. Sigurado babagsak yan. 34% na mawala kay Tolpo kapag kinontra niya si Sara. Sino pang ibang re-electionist sa grupo nila? Si Erwin Tolpo ay hindi pa pwede tumakbo. Si Risa hindi na pwedeng tumakbo. Si Gwen Gatchalian, tatakbo kapatid niya si Rex. So kailangan pa rin niya sa totoo lang ang boto ng mga Sara Duterte voters. So hindi na makuha ni Rex Gatchalian ang boto ng Sara kung kukontra si Rex, si Gwen Gatchalian kay Sara. Yung iba hindi re-electionist eh. Si Lacson hindi re-electionist, si Soto hindi re-electionist. Si Lito Lapid hindi re-electionist. Si JB ang problema. JB Ejercito. Malamang hindi naman nanalo si JB Ejercito. So yan po ang nakikita ko na sitwasyon. Hindi na natin pag-usapan ng ebidensya. Pag-usapan na lang natin kung may 16 votes pa ba na available. So ano ngayon ang gagawin? Wala ko nakitang gagawin ng mga nila ni Luis Troy. Ngayon parang talo na sila ni Luis Troy. Sabi ni Francis Leon Mangustin, mananalo pa rin si Tolpo dahil maraming chismoso at chismosa na botante. Si Paulber Incasahe, nakasabay ko po kayo sa hearing sa Bulacan. Nakasabay mo ba ako sa hearing sa Bulacan? Kailan yon? Ano po ba trabaho mo ngayon? Ganun pa rin. Ang trabaho ko, nasa kung pa lang, nasa kung ano-ano mga pwedeng gagawin. Ganun lang o. Crazy Brook, pag manalo si BP Sara sa 2028, pwedeng presidential pardon silang lahat. Ganun po mangyari. Kaya tutulungan nila kasi kinasuhan, sabi ni Amy Marcos, kung hindi makuha sa santong dasalan, santong paspasan. So ngayon yan, inumpisan nyo na kaso, wala nang bawian yan. Hindi na there is no turning back anymore. Kakasuhan si Chis, wala na. Ngayon, ang pag-asa naman ni Chis yan, ni Jinggoy, tsaka ni Joel, kung tutulungan nila si Sara, sa ngayon ay, tama ka. Sabi mo, ipapardon na sila ni Sara. Kagaya kay Gloria Macapagal Arroyo, pinardon si Erap. May mga binabasa kakatoto, di ko makikita. Hindi po ako, binabasa ko yung mga comment ninyo. Mas maganda siguro i-kuhan ko ang comment, i-show ko. Yan, ang comment. Yan mga comment ninyo. Si Romualdez Tambi, sabi niya may mga binabasa kakatoto, hindi makita. Ito naman si Mangustin, Francis Leo Mangustin, Mangusin. Okay. Sabi niya, mananalo Preston po dahil maraming chismusa. Tapos si Polver N. Kasahe. Polverin N. Kasahe. Nakasabay niya ko si hearing sa Bulacan. Okay. Tapos si Crazy Brook. Sabi niya, pag manalo si BP Sara, presidential pardon. Oo nga naman, no? Tama. Naisip mo pa yun, no? Sabi naman nila, si Amin Matalin, iba talaga ang bubong malibag ang company. BBM. Amel, insala. Tapos, si Jinggoy lang yung naristo, si Joel Anchis, baka standby lang. Ang kaso, depende sa kinikilos nila.
Si Peter Bernard, sayang lang oras at pera ng taong bayan. Siyempre, sasayang lang talaga. Ah. Mhm. Yun nga mangyari, bakit pa sila umaasa sa wala? Kailangan ibasura na lang nila. At galingan nila ng kampanya, di ba? Ben Licumador, Chrissy Brook. Tapos si Cesa Tambi, Neneng Kausing, tapos Romualdez Tambi, Mary Ann Simba Cruz, Mary Ann Simbra Cruz. Okay. Paulit-ulit ka naman. Paulit-ulit na lang tayo kasi yun naman, inuulit ko lang para maintindihan nating lahat. Kaya nga kung ako tanongin nyo, ibasura na lang yan. Si Eddie Manuel Navarro para pagtakpan lang ang tags nila. Hindi ko mabasa Dali Panalo pa rin si Sara. Sige, mananalo talaga. Galingan na lang nila sa kampanya? I don't think so kung may makuha pa siya sa kampanya. Aral na aral ng mga tao ngayon. Alam na mga ginagawa na. Ay, kahit na pro-China, walang problema po. Bakit? Ano bang ginagawa ng China? Ano bang pro-US ka? Pareho lang, hindi kayo rin yayaman. Ang problema natin, kung ayaw natin sa China, napakaraming produkto ng China dito sa Pilipinas. Anong mangyayari sa Pilipinas kung hindi na magbebenta yung China sa atin? Yung nga, dapat talon sa 2028 na lang. Si Chis ipapakulong pa nila. Si Chrissy Brook talagang wala na ako nakita ang pag-asa pa na mananalo pa sila laban kay Sara. Wag na natin pag-usapan yung ebidensya. Yan ang malinaw. Napakalinaw na talaga ngayon. So, lumilinaw ang kalsada para kay Sara. Ganon lang po. Si Cayetano Villar, wala na 4 lang 11 sila, kailangan na lang +5 11 +5, sino i-plus mo? Si Cayetano, dagdag mo 2 Cayetano, dagdag mo 2 Villar, 15 lang. Sino pang iba? Alangan na si Bungo Bubuto, alangan naman si Aimee Bubuto. Diba? Napakalabo. Domingo Baramida, good morning. Good morning, Indian Toto. Ruth Stair, kumusta? Madamo nga sa kan, maayong aga sa imo. Sabi naman ni Abel na yan T6. 96. May ibang ganda ng spelling mo na 96. Kasi walang puso mga yan. Si Bernard Magtibay. Kumusta ka na dyan sa San Joaquin, Iloilo? Bernard Magtibay, maayong aga sa imo dira. Chrissy Brook, good afternoon po, Dr. Coase. Tapos si Chesa, Ben. So, Juju Nua, Kalbong DDS. Yes, Kalbong DDS po ako. Jim Licamador, good morning. Okay, Minandro Jr. Sino pang iba? Si Miris TV official. Sunod sino pa? Hanggang dyan na lang tayo. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon kung gusto nyo heavy na knowing what the law is, sundan nyo ako mamaya after this. Mga 10 minutes after this, mag-discuss ako ng tungkol sa kaso ni Bato. Kung ano mangyari, pwede pa bang tanggapin ang kaso niya o hindi? Kung pwede pa ba tanggapin ang motion for reconsideration niya. Sige po, maraming salamat po. Balik na po kayo.